One TV special report. Ang mga bago at dapat sumaybayan sa Walang Gutong Kusinero Cook-Up Challenge Season 2. Let's have him once again. Let's have him on stage, Undersecretary Eno Punay. To our gracious host, the provincial government of Misamis Occidental, of course led by the Honorable Governor Henry Omalo Cominal Sr., Vice Governor Wendy Gutierrez, thank you for joining us this morning. Mayor Sam Fuentes of Misamis and the honorable members of the City Council joining us this morning, Mayor Godwin Hanbudan of Plaridel, Mayor Chacha Estanio of Tudela, and Mayor Francisco Pailanga Jr. of Panahon. Thank you, Mayors, for joining us this morning. And of course, the other honorable members from the guests from the other LGUs, our official co-chair, Chef Marky, our guest judge, Chef Kali, our partners for the Kusinero Cook-Off Challenge, Playtime Entertainment and Playtime Cares, Mondenese and Masplex, to the DSWD Angels in Red Vest, present this morning from the central office, led by Asad Bauder Brigas and Director Marlene Moral, from the field office 10, led by Arda Salma Basher, and of course, ang pinaka-importanteng bisita natin ngayong umaga, ating mga pinakamamahal na beneficiaryo ng ating mga flagship programs, ang Walang Gutong Food Stamps Program, Pag-abot Program, at Tarabasa Program. Ayong buntag, ang inyong tahanan. Isang mapagkalinga at mapagmalasakin na umaga po sa ating lahat. Si Secretary Rex Gatchalian would have wanted to join us this morning, but he's sending his regress because he's going to an important mission in the Malacanang today. So today we celebrate the talent and ingenuity of our beneficiaries of the Walang Gutong Food Stamps Program, a flagship program of President Bongbong Marcos. Kami po sa DSWD, we empower our beneficiaries. We believe na mga mahihirap nating mga beneficiaryo, maraming talento at kakayahan. Tama ba yun? Dahil naniniwala tayo habang may buhay, may pag-asa. Tama ba yun? So, today is the second edition of our Walang Gutong Kusinero Cook-Off Challenge, which is a very important advocacy project of the social and behavioral change component of our food stamps program, where we teach our beneficiaries how to prepare food that's affordable, delicious, and nutritious. Now, to give us more in-depth details of this contest, I invite everyone to please watch this video. Kusinero Cook-Off Challenge ay isang culinary competition sa ilalim ng Walang Gutong Program. Layunin itong hikayatin ng positibong pagbabago sa pagkain ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtataguyod ng masustansya, abot-kaya at masarap na mga putahe. Higit pa sa isang paligsahan, ito ay isang inisyatibo na nagbibigay puwang sa kakayahan at galing sa pagluluto ng mga benepisyaryo ng Walang Gutong Program. Sa hamon ito, ang mga benepisyaryo ng Walang Gutong Program ay maghahanda ng mga ulam gamit ang mga sangkap na kanilang nakukuha mula sa food prevention activities ng programa. Ipinapakita dito na sa wastong kaalaman at diskarte, posible pala ang makapagluto ng masustansya, masarap at abot-kayang pagkain. Ang kompetisyon ay isinasagawa sa provincial, regional at national levels, kung saan nabibigyan diin ng nutrisyon at husay sa pagluluto. Sino ang maaaring sumali? Bukas ang paligsahan sa mga benepisyaryo ng Walang Gutong Program na nasa 18 taong gulang pataas. Kinakailangan ng sumunod ang mga kalahok sa mga alituntunin ng Walang Gutong Program. Ang bawat kalahok ay bubuuin ng 2 miyembro mula sa iisang household, isang main cook at isang assistant cook na sabay nalalahok sa cook-off. Ang paghusga sa mga putahe ay hahatiin
sa dalawang pangunahing pamantayan. Una, 50% ay para sa nutritional value, lasa at abot kayang presyo, kung saan sumusunod ang prinsipyo ng Pinggang Pinoy na kailangan kumpleto ang nakakain ng mga Pilipino na go, grow at glow foods. Ikalawa, 50% naman para sa creativity at innovation na tumitingin sa kakaibang paggamit ng mga sangkap at malikhaing presentasyon ng putahe. Ang kompetisyon ay dadaan sa tatlong antas. Sa provincial level, ang bawat lalawigan ay masusulitin ng mga putahe sa pamamagitan ng online form. Hanggang 10 dishes kada probinsya ang susuliin at pipili ng 5 provincial winners sa mga jurado upang ilaban sa regional level. Mula rito, ang mga mapipiling kalahok ay aakyat sa regional level. Magkakaroon ng live cook-off kung saan ang bawat kalahok ay may 45 minutes upang maghanda ng putahe gamit ang mga ibinigay na sangkap. Ang regional champions ang siyang magtutuloy sa susunod na antas at ang logistics at transportasyon ay sagot ng programa. Sa national level naman, magtatatisan ng mga regional champions. May 1 oras ang bawat kalahok upang magluto ng putahe na nagpapakita ng regional flavors kasabay ng ikamalikhain at inobasyon. Lahat ng ihahaing pagkain ay dapat masustansya, may balanseng nutrisyon. Masarap, may tamang lasa, aroma at texture, abot kaya, gamit ang local at budget-friendly na sangkap. Mahigpit din ipinatutupad ang food safety at cleanliness protocols sa buong kompetisyon. Sa national level, magkakaroon ng 3 mananalo, champion, first place at second place. Ang mga mananalo sa lahat ng antas ay tatanggap ng cash prizes at certificates, habang ang mga regional at national winners naman ay maaaring makatanggap ng Sustainable Livelihood Program grants. Itatumpok din ang kanilang kwento sa Walang Gutom story sa social media, kasama ang iba pang papremyo mula sa mga partner organizations. Ang Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge ay patunay na sa tamang kaalaman, suporta at oportunidad kayang maghanda ng bawat Pilipino na masarap, masustansya at agad kayang pagkain. Ito ay hindi lang laban sa kusina. Ito ay laban kontra kagutuman at hakbang patungo sa isang bagong Pilipinas na walang gutom. Maraming salamat po, Yusek Edu, sa inyong mensahe at pagbabahagi ng dapat abangan sa Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge Season 2. Sa pagkakataong ito, please direct your attention to the screen once again at ating pakinggan ang mensahe ng leader ng kaaming kagawaran, Secretary Rex Gatchalian. To all our partners in the delivery of social welfare, development services, and valued beneficiaries of the Walang Gutom program, my fellow DSWD Angels in Red Vest, isang magandang araw po sa ating lahat. Ang Innovations Caravan ay isang selebrasyon ng patuloy na pagsisikap ng DSWD sa pagdisenyo at pagpapatupad ng mga programang naglalayong pagbutihin ang buhay ng bawat Pilipino. Ginagawa natin ito para mas mailapit sa mga benepisyaryo ang iba't ibang programa ng ahensya na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga tampok na programa ay ang Walang Gutom program, kung saan aktibo nating nilalabanan ang kagutuman at malnutrisyon. Bilang bahagi nito, muli nating ililunsad ang Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge Season 2. Ang tagumpay ng Season 1 na sinuportan ng ating First Lady, Luis Araneta Marcos, ay nagpapatunay na epektibo ang ganitong uri ng advokasya. Sa Walang Gutom Cook-Off Season 2, mas maraming rehiyon ang makakasali at mas maraming benepisyaryo ang mabibigyan ng pagkakataong maipamalas ang kanilang pagiging malikhain at mahusay sa paghahain ng masarap, masustansya at abong kayang pagkain. Sa ating mga kalahok, ang hinahain nyo ay kwento ng inyong sipag, kakayanan, pagmamahal sa pamilya at bunga ng inyong mga natutunan mula sa pagdalo sa mga nutrition education sessions. Nagpapasalamat kami sa mga local government units, partners at sponsors na patuloy na sumusuporta sa advokasyang ito. Makakaasa kayo na ang DSWD ay mananatiling katuwang ng bawat pamilyang Pilipino sa pagsugpo ng kagutuman alinsunod sa halikain ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po. Maraming salamat Secretary Rex Gatchalian sa iyong mensahe. At this juncture, puntahan natin ang ating mga kalahok. The regional finalists of the Cook-Off Challenge here in Northern Mindanao. Ayan, kung nakita niyo tayo, ilahan mga
gawas nga murag lami humot yun kaayo. Unya nalingaw ko sa ilahan nga pag-prepare ni ini. Kumusta ang pag-prepare sa sisling kalabasa? Okay na kaayo. So, kumusta ang kalabasa? Wala daw nanata. Wala na nata. Wala yung pinakalamig kay gano'n. Sisling kinahanglan, Crispy. Ano yung crispy? magtitik-tik Magtitik-tik sa siya. sudlanan. Kumusta naman po ang ganito, Tagalog na lang, para silita ka samta. Oo. Ang egg drop soup. Okay. Kumusta ang pag-prepare ninyo sa soup ito? Okay din. Masarap ang kanilang luto. Meron na yellow, may red, may violet. Paano ko masasabi masarap ito? Kasi natikman niya. Ato sa pangutan si Ma'am sa iyang giluto ang isang gulay from Bangkuhan Makitala. Kumusta man ang imong pagluto ni ini Ma'am? Kumusta man ang imong na-feel karon na mag-announce na kita sa ato ang winner sa ato ang Cookout Challenge? Okay na prepare diba? And of course, then, good luck sa kalaban. Wow! Sa mga nakalaot. Friendly competition. Ang pritadang manok, anong di babon? Wala may kalungog, Osborne. Oo, kaya gabi na, mato pa nila. Daghan sila binuhin ka manok. Congratulations! Taas sila daghan na. Isa lang pag yung manok. So, muna ang ihang prepare. Kumusta man ang mga, asa mo ka nakuha ni imuhang mga itlog sa buhay? Pinalitan niya. Abi na kung naghuhimot siya o buntog. Okay. Of course, hindi na nakalimutan na atong tanawon ang salad na langka. Ikan sa San Fernando, Bukidnon. Sir, si Mame ang cook at enjoy. Mga importante siya, Oliver. Ikaw man ang pinakalayo, kay ikaw ka dito, nabay ka sa doon na sa Davao del Norte. So, kiyon sa mga pagdala ang imuhang nangka na pinakalami ang paingon din. Pinanduan ako daan, sir. Prepare din ako na. Oh! Prepare with love. And care. Love and care. Birthday is WD, no? Correct. Mapagkalinga at Magpakalingan sa tissue. Ayan. Sa bawat luto, sa likod ay may kwento. Ngayon, atin naman po marikinig ang isa pang kwento ng pagbabago ng Walang Lutong Kusinero Cookout Regional Champion sa Season 1. Sa lumunan po natin si Ginang Sonia Sitiin ng Nasigaw Palakpakan. Maayong buntag sa tanan, sa ato ang Vice Governor, sa ato Governor, sa ato ang Mayor, o sa iyang mga officialis, sa ato tanang bisita, beneficiaries, contestants, o sa nabinagyod sa DSWD, maayong buntag sa tanan. Ako din ay si Sonia Carias Tiing, gikan sa Dangkagan, Bukidnon. Dako kayo ang ako ang pasalamat sa Walang Lutong program tungod kay dako kayo ang kasanintian nga ako ang na-feed sa ako ang pamilya. Sa dili kini nga programa nga naghatag og pagkaon, kung dili programa kini nga naghatag og kahibalo, kadasig, paglaog, ug tungod niini mas nahibalaan nako og unsaon pag-atiman sa pamilya, sa masustansya ug limpyo nga pagkaon, ug mas nahimo ako nga responsable nga
nga ginikanan sa ako ang pamilya. Usa sa pinakamaayo ng kong kasinatian sa akong kinabuhi, mao ako ang pagkadaog sa regional winner sa Cook-Off Challenge. Cook-Off Challenge, walang gutong program 2025. O ako ang paningkamot, sakripisyo, o pagtudlo sa akong kaugalingon, nakabayad na yun. Dili kalimtan ang kahadlok, kakapoy o kalipay nga ako ang gibati sa entablado ni atong panahon na. Apan labaw sa tanan, ang pagbati nga ako sa kainahan o ordinaryong miyembro sa komunidad, pwede di ay mahimong ihiklo o inspirasyon. Alang sa mga contestants karon 2026, akong ihatag ka tips. Salig lang mo sa inyong kaugalingon o pag-ampunin yun mo sa labaw makagagahong kay siya na yun ang nakabalugong unsa ta karon. O pag-attensan mo sa NIS, Nutrition Education Session, kay kini madugangan ang inyong mga kahibalo dito ninyo mabati o unsa ang mga maayong masustansyang pagkaon sangkap og luto ninyo sa pagkaon nga adunay kasing-kasing og tumong ayaw kahadlok kung magkamali kay ang tinuod nga kadungganan dili premium kundi ang kahibalo nga inyong madala sa inyong pamilya. Sa katapusan, dako kayo ako ang kinatibuk-ang pasalamat labay lang ninyo sa DSWD o sa tanang mga ahensya sa nagtimbayan yung aron mahuman o matuman kining walang gutong program tungod kaninyo ang akong kinabuhi na bag-o. Tabang karon kundi paglaom para sa ugma. Kini kadungganan o kalampusan, dili lang kanako kini kadungganan. Sa tanang pamilya, magdamgo o maayong kaugmahon, padayon sa pagtabang, padayon sa paghatag o paglaom, daghan-daghan kayong salamat. That's the message of empowerment brought to you by the Walang Gutong Program. Maraming salamat, Girang Iin. Na-feel po namin ang inyong mensahe mula sa puso. At nakakagala ang magandang kaidulot ng programa sa iyong pamilya. Alam mo namin, excited na kayo na malaman kung sino ang winner. Pero bago ang lahat, nais ko na muna namin pasalamatan ang lahat na tumulong at sumuporta upang maging matagumpay itong ating Innovations Caravan. Playtime Cares, Maslux Cookware and Kitchenware, Dagang salamat din, Morning Message! natapos na ang 40 minutes na binigay sa ating mga kalahok. Sino kaya ang tatahaling pangalawa Walang Gutong Kusinero Cook-Off Challenge Regional Champion? Nasa na mga taga-suporta ng ating mga kalahok mula sa San Fernando, Bukidnon. O, di kaya mula sa Gamuno, Bukidnon.
ay pupunta na sa pinaka-exciting part. Sino kaya ang magwawagi sa ating Cook-Off Challenge Season 2? Pero bago yan, inaanyayahan namin ang 5 participants sa harap para sa announcement ng Walang Gutong Cosinero Champion Season 2 at para tanggapin ang regalo sa kanila galing sa Monty Listen. Baby Jen Arpon at Ronnie Arpon ng San Fernando Bukidnon. Ronel Balik at Rosely Balik ng Damulog Bukidnon. Jessa Abelio at Crespi Aponia ng Baungon Bukidnon. Amira Dalumaka at Maynora Dalumaka ng Salvador, Lanao del Norte. At Emily Galiedo at Rhea Grace Tabuelo ng Samak Balaga, Misamis Occidental. Okay, let's have this photo opportunity sa ating mga participants. Dala ang kanilang mga regalo from Monty Listen. Ready? 1, 2, 3, smile! Another shot, please. 1, 2, 3, smile! Okay, stay lang po yung dyan dahil ngayon inaanyayahan natin si Chef Martin para sa pag-aalansyo ng ating winner. So winner po natin sa Region 10 Regional Finals ng Walang Gutong Kusinero Cook-Off Challenge Season 2 with an average score of 93.70. From Baungon Bukidnon, Teresa Abelio, congratulations! Congratulations from Baungon Bukidnon, Ma'am Janessa Abelio with an average score of 92%. Wow! Inanihan po uli namin si Ginang Sonia Gie na
Commissioner na bumaba sa stage at mag-picture mo tayo kasama ang audience at mapagkalamo. Yung ating audience, sinanayaan po namin magtayo at ating pong photographer ay aakyat dito sa taas. Gusto po ang iyong pagdating dito sa probinsya? Yeah, it's good to be here. Especially here in Osamis City, it's my first time here and very welcoming. Kasama natin officials, the community, the officials here. We're here because we are expanding the programs, flagship programs of the SWD. We're introducing new programs of the SWD under the administration of President Bongbong Marcos and the leadership of Secretary Rex Gatchalian. So we're holding the National Innovations Caravan here in Osamis City, and we're very excited to communicate and coordinate with the local government units here in Mismo. So ano po mga submission natin sa Innovation Caravan? Yeah. Under the administration of President Bongbong Marcos, we have 3 flagship programs being implemented by the SWD. Number 1 is the Walang Gutong Food Stamps Program. It's been running sa flagship program. It's been running for 3 years now. The main purpose is to end involuntary hunger among the poor Filipinos. So, nagpo-provide po ito ng 3,000 food credits among the food poor families. So, targeted po ito. Ang listahan ng mga beneficiaryo ay nanggagaling sa CBMS, latest natin yung data provided by the Philippine Statistics Authority. Now, number 2 naman is the Pag-abot program. Magbibigay ng serbisyo, immediate support and services sa ating mga kababayan na nangyayarahan sa mga kalsada. Ito yung mga families and individuals in street situations na araw-araw nanganganib ang buhay sa kanila dahil nangyayarahan sila sa kalsada. Kasama dyan yung mga bata, ang mga vulnerable sector, senior citizens, mga PWD na namamalunod sa kalsada at ating silang sinasalba sa panganib ng kalsada at binibalik sa kanilang mga komunidad para mabigyan ng kaukulang intervention katulad ng livelihood assistance, transportation food assistance, para malayo na sila, hindi na sila mamalunod sa kalye. Pangatlo, yung Tarabasa Tutoring Program, flagship programs we're very proud of because we are hitting 3 birds with one stone there. We're serving college students, indigent college students in state and local universities. We're giving them cash forward
na assistance, no, financial assistance, but we require them to tutor mga non-readers sa public elementary school. So conditional ito mga programa natin, hindi siya mga ayuda. We ask for condition from our beneficiaries to make them contribute to nation building. Yusek, how does the caravan strengthen po yung tawag dito, delivery of non-monetary social protection programs compared po sa traditional assistant models po ng DSWD? Yes. So in our caravan, the secretary instructed us to highlight yung mga non-monetary. No? Ang alam po kasi ng mga tao sa DSWD ay ayuda lang. Kilala lang kami sa pamimigay ng pera or sa 4Ps, no? Yung mga programa natin ng monetary. Hindi alam ng tao na napakarami po, hundreds yan in fact, no, ng mga programa na non-monetary na aming dinevelop sa Department of Social Welfare and Development na pwede nating ibigay sa ating mga kababayang nangangailangan, particularly sa mga vulnerable sector. So meron kami mga programa for senior citizens, may programa kami for mga children with disabilities, nandiyan yung Project Aruga, at may programa kami sa mga victim ng online and sexual abuses ng mga kabataan, nandiyan yung Project Safe, at may mga programa din kami para sa mga batang ina o mga young mothers, no? Nandiyan yung Protect Team. So marami kaming sectors na sinuserve, no? Hindi lang mga kabataan, nandiyan yung mga PWD, mga senior citizens, mga solo parents. So lahat yan, may programa kami dyan na hindi lang financial assistance. So for instance, meron kami we support and to provide kami ng mental and psychosocial support sa mga nangangailangan ng ganong intervention sa ating mga mahihirap na kababayan. So ang caravan na ito is to highlight yung mga non-monetary na mga programa ng DSWD. So in what way po yung mga LGUs ma-integrate po yung mga programs sa mga existing local programs? That's a very good question. One of the purpose of the caravan is to really introduce the programs, the designs of the programs with our partner LGUs so that they can replicate. We're introducing them para kung ano yung mga pangangailangan na programa sa LGU nila, kung wala pa silang mga ganung programa, we work hand in hand with them to implement these national programs, of course, with counterparting, from these local government units. Kasi alam natin, iba-iba ng pangangailangan for LGU, iba yung priorities nila. Meron dyan nagpa-prioritize ng education. So may programa tayo, yung Tarabasa to address literacy. Meron din dyan nagpa-prioritize ng pagutuman, food security, nandyan si walang gutom. So depende yan sa needs sa ating mga local government units. Kaya in-introduce natin itong mga programa na ito para makita kung saan tayo pwede mag-collaborate. Alam niyo, ang bilis sa ating ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang kailangan magtrabaho or mag-partner ng national government at ng local government para sa epektibong implementasyon ng mga programa. Kumusta po ang suporta ng local government unit ng Misamis at probinsya ng Misamis Occidental? Actually, very special itong Misamis Occidental sa atin at Osamis City also dahil napaka-supportive nila sa mga programa ng DSWD, in particular sa mga flagship program na sinulan ni Secretary Rex Gatchalian. Marami sa ating mga programa ng mga bago tulad ng Project Safe at ng Aruga at Protect Team actually ay dito na pilot sa probinsya na ito. Dito kami nag-conduct ng pilot implementation kaya dito rin this year mag-scale up din tayo, madadagdagan yung mga municipalities na pinag-implementahan ng Protect Team at Aruga. Isahin nyo na lang po para sa mga Misamis norm, especially sa mga naka-beneficio po ng program. Well, narito kami po ngayon sa Misamis Occidental at sa Osamis City. Kami ang pinadala ni President Bongbong Marcos para ipakilala ang mga bagong programa ng DSWD. Alam niyo, ang DSWD po ngayon ay nag-evolve na. Hindi na kami solely social welfare na namimigay ng ayuda, pera na walang kapalit sa aming mga beneficiaryo. Kami po ay nag-transform na into a developmental agency. We make sure na yung mga ayudang binibigay namin ay magiging successful na intervention para sa mga nangangailangan. We make sure na conditional ay contribution sa nation building itong mga kababayan nating mahihirap at mga vulnerable sector. At we make sure na sustainable ang mga programa na ito. At sabi ko nga kanina, napakahalaga na magiging role ng mga local governments. That's why we're here to partner with the local governments. Maraming salamat. Thank you.